Hello guys, good evening, and today we'll have a night drive on our way to the city. And usually di man ta padung naman ta uli nganing oras, sabat kita padung ta gawas, padung ta dinner. We're gonna go to SM City Cebu, pero silang Steph mo ato niya sa workplace kami yung sa landmark sa makita naman sa SM. So wala atong beautiful sea selects at night. You don't usually see this one, but this kind of view na sa akong video at night. Normally one maning morning view maning atong gusto, but yes, wala ano yung mga billboards karon, sila Marian Rivera dito. So we're here at the Cebu South Coastal Road, CCSCR. Cebu South Coastal Road, CSCR, on our way to the city from the south. Wala ang CCLEX, and mao na itong iba mong ginakong ingon na hopefully ilan yung tarungon ng light bulbs na may importante kining light bulbs na sa city. Night drive, important ang visibility, illumination, and I think feeling na ko nagkuwang ka ng syudad na dapat hopefully nila upgrade lagi, ilang upgrade or even lang fix it, because mo na itong kuwan ba mga broken window theory. So manay itong broken window theory sa New York ba na limpyo lang ang lugar, hindi mo pahilabtan, wala ginay mahitabo. Pero once na yung buak na sa amin ko kung buko na buak na sa amin, you leave it lang, hindi mo ayuhon, magkaanam nagkadaghan kay mo abot ng mga bandal, kay feeling nila pwede ra nila yagaan ang lugar. So it's just safe as kato na experiment na auto ibilin na dihag parking, hilabti for the moment na mo kita kikuhaan og side mirror, awanan ka ng sunod, awa ng ligid, awa ng kwan, awa na tanan hatod gibulbulan ang sakinan. Wala ang ato lang hope na yes, the city should maintain these public areas, even the lighting lang ba, or even the walls. So bayar man syudad na to, pero kato lang normally ba sa someone who travels or who drives or who rides a car or who commutes in this area, kuan ba, importante kinang visibility, dili na to ipaw sa walang bahala, because it could cause accident, it could cause kuan lang, paano mahimong issues ba. So walang ba, simbak ko in Cebuano, simbak ko uroy, di ba, walang na wala kay diri well lit na ba diri ay ng mga suka, kanay sa tingali ngit-ngit, but yeah, wala ba, importante yun na yung suka. Ano niya ba nun, ngit-ngit, pati ka ng ngit-ngit. Pero anyway, mauna, of course di rin nasa Cebu na problema noon, but importante lang ba, di ba, lamin ako na yung mga agin yung dagkong truck, yung mga motor magdungan pag yun, kaya paano yung kasagarang madisgrasya mo ang motor kontra ng dagkong truck, delikado ba, di lang gina accident lang, it could cause death yun na di lang aksidente, kasagaran sa kung mga truck sa usahay ilalalang yun na ng ganahan sila makuan ba, lagi na chicken truck mo mag mismatch kayo kung sa ato pa ng storya tata message storya pa na nato, imbalance kayo kung gaming pa na, diba. Pero anyway, mo lang na itong paano itong drive karong gabi, busy ang tao, 6:25. So busy ang mga sakyanan, na truck o magawas na yung mga truck. And we're in the passenger seats right now. And by the way, for a few days it's been a few days since I last saw a green GSM taxi. The one reason that it wasn't they're not out for a couple of days is their
Pero mga emergency lights na nasa babaw sa taxi, wakol sila yung ana. So, you know, gidakop sila sa sitom, dakpon sila sa mga sitom. Kaya dapat ko nun naagad sila eh. What? I know, dakpon sila because it's required. Ano no, sa directing sa Cebu na balaod. Di ba? Required na naas na emergency lights. That's for kuan ba to indicate na hilabtan mo sila, gitulis mo something emergency. O ilang ginang kuan, mura pagkaan sa amon sa Cebu ra bati ng suga. Di sa ko kasigurado pero that's a nice kuan mo sa way ba na para kabaw mga pulis, mga tanod o ron sa diha na emergency. Oh, it's not only kanang threat to life but also tingali ba na emergency na kuan kanang lain lang gibati kaya naman murag hazard light nila. Yan na dili obvious. So kada kontra gina indicator gina kontra sa mga kawatan ba na tingali ba na ay murag kadududang mga pasahero silang sakay. Yan i-indicate na iyon na nilang suga wa takitag taxi ron na duol ba para makita na ko ni mo makita na ko unsa akong pasabot. But yes, normally ako to taxi pero natanaw na ni suga sa babaw sa marking sa taxi kanang vacant wala napi na sa babaw murag sungay-sungay baka na murag crown niya ba. Mo na naapagay usa ka bulb diha na musiga na pero I haven't seen someone na nagpasiga nun. Ano yun ni Jim kasi yung taxi nagkugihan. Wala sila iwan. Ato kay gipabiyahe na by the way sila balik. I mean na lang sa professional na authority to kuan issued by the LTO na excuse sila anak na kuan samtang magpa-schedule pa sila pataon og suga. Which is sakto sa na dapat sundon nila. Sakto sa para nako na. Taga sila kuan but they should have gi-inform na tada sila daan about ana was about tingali. Para ba na taxis are required that kind of light. So I don't know kinsa na fault, why fault na lang masahal. They made a solution na in a way win-win na makabiyahe ang mga taxi drivers. Dayon paansan. Dayon maka na ni-promise na mo comply sila sa balaod o sa unsa na balaod man na or requirements gina from LTFRB man na gikan or sa city ba na parang nanakop man nila sa sito man. So it's probably a city ordinance kaya ano sito man kay LTFRB diba na LTO tayo mga kop nila diba kanang kung wala sila nag-comply so probably that's a city ordinance. But I don't know kung irespeto sa sito ma hopefully makasabot na sila magsinabdan na yung nagdala they coordinate each other. By the way that's Radisson Blu Hotel. Mura pag nag-stay mura pag puno-puno man. Diba? And I guess padung na summer so na lang taxi pero kita ang kuha na basta na sila kana light kana las babaw baka na murag sungay na light kana may murag light diba kana light o nas babaw kana diha color blue na musiga ko no kasi nagpasiga na kuya wanta ko nagpasiga sila ana atong i-report na wala na emergency niya. But anyway, that's the update and this is the Cebu Drive at night. Hayag-hayag na rin lugar, mga gas stations and important places. Ang hotel, murag nindot tanahon kay na ay mga kuan. Murag na yun nag-stay. May lamig makalipay man makakita tala because we're somehow close to the friends from the industry, sa mga hotel industry. Dapat wala sila. Di ba na kung nag-stay, nagtrabaho, hindi lang trabaho because it's not just ang hotel maka-benefit na. Let's say kani front puno sad. Ang mga benepisyo ana is mga taxi driver for example, mga auto, di ba? Malakay mo na, mga tusmol, mag-shopping. Di ba? Usahay, kay ba? Nasa magpatupi. Di ba? Kada bang daghan nagmaka-benefit, mangaon. Una, mangaon yun na. So, di lang ang hotel
benepisyo kay hotel normally mga breakfast naman mga on. Nigutom na man ni hapon mo sa mall kananan. Kaya katong mga kananan, mga serbisyo na lang iabil na itrabahante, masulduhan ya katong mga gisulduhan, tagaan og baon tilang mga anak, katong mga baon palit og load, palit og pagka butuyok ang ekonomiya, and that's how it works. So that's how economy works, and that's the multiplier effect. Diba? Ang kwarta mo tuyok o daghan og happy 100 na yung gasto 1,000, pero kanang 1,000 mo tuyok mo na, so pila na, di ba? Pila ng 1,000, kapila na pilo-piloon ang benefit niya, tanan ang benefit nagpasa-pasa ta. And thank you so much for watching, guys. So, hello sa mga bagong abot gikan sa probinsya. Diba? And see you on the sunod na mga drives, and thank you so much for watching. Bye bye bye.